Nako, balita ho natin, nagkakagulo daw ho sila ngayon sa Malacanang ngayong mga panahon na to. Meron hong scoop sa atin itong si Sir Jason sa may lilipat na dalawa. Sorry, tatlo pala. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community yung join button. Nandiyan lang ho sa baba. Kung sa FB nyo ho pinapanood tong video na to, poster ho yan, hindi ho atin ang page na yan. Kung sakaling sa FB nyo ho pinapanood to, pakireport na lang at pakiblock nitong page na to. Okay lang hong gamitin yung ating video. Okay lang hong i-upload yan. Pero para gumawa ng PH update, baka kung ano-ano pa hong kapik nyo siya ng i-share niya, tapos tayo mapagpintangan. Mahirap na ho mga kababayan. Okay, pakireport at pakiblock na lang ho. Ayun na nga, dito sa video na to, segue ho tayo sa video nitong si Idol J. Guevara. Medyo busy ata itong si Idol J ngayon, hindi nagpaparamdam eh. Medyo busy ho ata itong si Idol J. Kumusta na? Mega love shoutout dito kay Idol J. Palakpakan ho natin. Isa ho sa mga banateros, pinapanood ho natin ang mga video niya si J. Guevara. I-follow nyo rin ho, subscribe ho kayo sa, sa YT channel niya. Unahin ho muna natin itong kay Sir Jason at pagkatapos ho pala nitong paksa na to, segue ho tayo dito sa interview nitong si Atty. Torion. Kaugnay pa rin ho sa paghahanap ng administrasyon, ng bangag administrasyon na to dito kay Senator Bato de la Rosa. Unahin ho muna natin. At sesegue din ho pala tayo dito sa press con ng mga makakaliwa dyan sa House of Representatives noong araw ng kahapon, araw ng Sabado. Eto, umpisan natin ang ating talakayan dito sa scoop sa atin itong si Sir Jason. May lilipat na dalawa. Sorry, tatlo pala. Papunta sa kampo ng Brave 13 sa susunod na linggo. Tagumpay ang bayan. Palakpakan. Sabi ko, kung sakaling meron hong lumipat na tatlo doon sa Brave 18, magiging 16 na ho sila. Pwede na ho natin silang tawaging super majority. Palakpakan. Okay? Palakpakan. Masaya ho tayo na ika nga dito sa nakikita natin na to, hindi ho talaga sang-ayon ang mga senador sa ideya ng term extension. Una, itong si Raffy Tulfo at itong ang re-electionist niya si Raffy Tulfo. Sino pa? Basta marami sila dyan. Pero si Raffy Tulfo hindi niya kailangan yung term extension. Hindi ho niya kailangan yan. Mga Dilawan at Pinklawan, itong si Bam Aquino, itong si Kiko Pangilinan, hindi rin ho nila gusto yan. Panigurado. Bakit? Gusto nga nila ng eleksyon para kahit paano makalagos at makapwesto sa Malacanang. Kung papalarin. Diba? Kung papalarin, gusto ho nilang isugal itong 2028 Kaya sa tingin ho natin, talagang naging pupukan niya ang leadership change sa kadahilan ng itong si Tuta Soto, sa kabila ng napakarami nating problema, ang pinagkakabalahan niya, nakikipag-meeting siya kay Boji D, kung paano tayo mag-charter change. Base dito kay Sir Lito Banayo. Panoorin niyo yung video natin, tinalakay ho yan sa video natin channel. Hindi ho natin gawa-gawa yung yung balita na yan na kung saan di umano itong si Tito Tuta Soto at itong si Boji D, Speaker Boji D at former Senate President Tuta Soto nagpulong daw at pinag-usapan hetong charter change na to, term extension sa mga senador at congressman at siyempre sa President at Vice President. Ang mag-election lang daw ho, di umano sa 2020, di umano base ito doon sa naging interview dito kay Sir Lito Banayo, mayor at governor. Okay? Ito pakinggan natin itong si Boss J. Ito pakinggan natin. Breaking news again. Hindi talaga to. Galing talaga tong si J. Guevara, palakpakan natin. Ito pa lang opening salvo pa lang talagang mapapaganito ka na breaking news. Ito mga banateros, mga kabiyaya. Yan. Ay, teka lang para doon sa mga congressman, senador na tinatakot ngayong mga panahon na to, sa katauhan na rin nitong si Chis Escudero, panindigan nyo lang, sir. Siguro nararamdaman nyo na yung timplada ng sambayan ng Pilipino. Kung sakali meron man nakakapanood dito sa video na to na nasa team nitong si Senator Chis Escudero, huwag nyo pansinin yung mga pananakot, huwag nyo pansinin yung free sa asset, yung ganito. Alam na ng sambayan ng Pilipino na hindi na nagpahinga itong administrasyon na to. Pagka merong galaw sa impeachment, sa ganito, sa ganyan, kagad pinantatakot nila doon sa mga sitting senator at congressman, yung mga kaso sa ombudsman. Huwag kayo matakot, tayuan nyo yan. Lalabas ang katotohanan. Lalabas ang katotohanan. Kasi pagka ginamit kayo at nagpagamit kayo dito sa impeachment na to, diyan sa leadership change na yan, at nagpatakot kayo doon sa mga nananakot sa inyo, hindi pa huli yan. Hindi kayo magkakaroon ng independenteng desisyon sa anumang usapin sa ating bayan. Maya't maya merong nakaatang na tabak na pananakot sa inyong mga leeg para sundin yung kagustuhan ng mga adik sa Malacanang. Kaya kung ako sa inyo, magpakatatag kayo kay Senator Joel Villanueva, Senator Jigoy Estrada, Chis Escudero, magkapatid na Villar, SEC case, pambihira. Alam ko mahirap yung kalagayan nyo. Pero ang ating mga kababayan ngayong mga panahon na to, ramdam na nila na talagang pinakapitalize ng administrasyon yung usaping mga kaso sa mga senador at congressman para mapihit yung naratibo o mapihit ang kagustuhan nila dito sa mga senador at congressman na to. Naiintindihan na yan ng ating mga kababayan. Kaya kung gipitin kayo dahil sa hindi nyo pagsunod sa mga kagustuhan nila, naiintindihan na sambayan ng Pilipino na pamumulitika ang ginagawang panggigipit sa inyo. Para lang kung sakali lang naman, di naman tayo assuming dito na merong nanonood sa atin na nasa kampo nitong si Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva, Senator Jigoy Estrada at yung mga congressman pa na bumoto against sa impeachment ni VP Sara. Okay? Na nakikita, nasusubaybayan ng sambayan ng Pilipino yung ginagawang panggigipit sa inyo. At ang konklusyon dyan ng ordinaryong Juan de la Cruz, political persecution. Yung ginagawa sa inyo yan. Okay? Jay, tuloy mo, Jay. May 45, tinatayang 45 na congressman at 45 na senador. Ay, ilan lang naman yung senador, di ba? So baka congressman to. Na maaaring kasuhan ni Ombudsman Boying Remulla.
Aba. Aba, matindi. Kasama ba dyan sila Gardiola, Nako, sila Ridon, nako. sila Bicol Saro. dating Congressman Franz Castro, Nako. yung mga Yung. congressman na nakinabang sa mali-malitang pera, Nako. Jay. yung senador na mga Jay! tuta ni Oy, shoutout Che Guevara. Ay, idolo natin yan. Isa sa mga banateros. Subscribe kayo sa kanya. Marcos Jr. Kasama ba dyan? Kasi baka magulat kami, Ombudsman Boying Remulla, na baka puro Duterte, ano na naman yan, baka magulat na naman kami na yung mga against na naman sa inyo yan, ha? Oo. Baka mamaya yung congressman na tinutukoy mo, baka sila Kiko Barsaga yan, sila yung mga Duterte na congressman, si Libiste, baka sila yan. Ha? Naku po, Problema hindi tayo dyan. maganda yan, ha? Boying Remulla. Nako. Ombudsman Boying Remulla. Pero Jay, alam mo naman si Boeing Raymond yan, medyo pikon sa vlogger yan, hinihinay ka Jay. Sabagay, matapang naman to si Jay, nakita ko yung binikwasan niya Kita ko yung rally, magtutokol, inapitan siya ng isang rallisto, dinuro-duro siya, sinipa ni Jay, ayun, iyak. Laman na si Jay, ang ganda ng pagkasipa mo Brad, idol talaga tong si Jay, ang ganda, atras, loko-loko yung sumusugo tapos bigla-bigla sumusumbong. baka namin yan. No? At kung talagang patas ang gagawin mong pagkaso, paglitis or pag-imbestiga dyan sa mga yan, goods yun. Pero kung puro mga Duterte supporters yung mga congressman at senador na yan, ay putang ina, alam na this. Yung mga hindi nakakadinig ng mura sa PH update, anong feeling? dapat pala mag-guest ko dito si Jay isang araw. No, dapat mag-guest ko dito si Jay Guevara para makakwentuhan natin. Diba? Tanungin natin siya sa mga sabot-saring issue ngayon sa ating bansa. Parang malupit yan I-invite natin si Jay pagka hindi siya busy. Parang busy si Jay ngayon Alam na this. Hindi na kami magtataka dyan, hindi na kami parang masasyak dyan dahil simulat sa pool, ginagawa nyo na yan. At alam naman din namin na bakit nandiyan si Boying Remulla bilang ombudsman na kahit hindi siya fit dyan sa na yan, hindi siya nababagay sa pagiging ombudsman. No? So, alam naman na namin yun kung bakit nandiyan ka. Ngayon, abangan na lang natin to. Ito kasi yung sinabi niya. No? Tinatayang 45 at senador na mumurong kasuhan umano ng plunder ni Ombudsman Boying Remulla. Ako, yung pangkakaso ni Boeing parang naging parang naging walang kwenta na. Diba? Hindi mong kakasukan niya ng ombudsman. Siguro di ka sumusunod sa gustong mangyari ng administrasyon ng mga adik. Parang ganun dati ganun. At yun din na nakikita ngayon ng ating mga kababayan. Sa sobrang daldal nitong si Remulla, yung tipong pagka binuka niya bibingyan, ako magigipit na naman itong mama na to. Sino na naman kaya hindi sumusunod sa naratibo ng Malacanang? Sino na naman ba kaya babana? Yun ang nababasa ko sa social media, ha? Yun ang nababasa ko. Sorry na lang, Ombudsman Boying, pero ako may tiwala ako na magiging patas kayo dyan, di ba? Na imbestigahan yung mga anomalyang flood control project. Si Amina Pangandaman, Adrian Bersamin, Martin Romualdez, talaga may kalalagyan dito sa isa na to. Kung gagawin nyo na yung inyong exit plan dito sa isa na to, at ika nga ibubuhos na sa isang tao yung sisi dito sa dito sa issue na to kay Martin Romualdez, gawin nyo na habang maaga pa. Dahil parang ang dating sa sambayan ng Pilipino, wala nang naniniwala kay Boying Remulla. Yun ang basa ko. Di ako galit kay Ombudsman Boying. Di tayo galit sa kanya, ha? Ombudsman yan. Kayo ba naman? Ombudsman, sinuspindi Sergeant at Arms. Mapapalakpakan lang mo talaga kayo, mga kababayan. Alam naman na natin kamakailan lang si Senator Chis Escudero, di ba? Gustong kasuhan ng plunder ni Boying Remulla. Nakasama ni Romualdez. Putay na. Asan na si Romualdez? Inasuhan nyo na ba? Tanga na kapag supporters ng Duterte, ang bilis nyo huliin, pero pag si Romualdez, katagal-tagal Yan. Ang daming cheche bureche Yan. Nagkaguha na naman to? O panibagong palabas na naman? Nako. Basa na kayo nitong si Idol Jay Guevara. Jay Guevara. Ano nga kasing channel ni Jay? Hanapin ko Mega love shoutout natin dito si Idol Jay Nakita ko to Siya ang dahilan kung bakit natin ngayon pinag-uusapan itong isa na to. Kasalanan to ni Jay Guevara. Kasalanan to ni Jay Guevara kung bakit natin pinag-uusapan itong paksa na to ngayong mga panahon na to. Jay Guevara. Jay Guevara TV, mega love shoutout sa iyo. Na nga mga kababayan, nare-rekta ko tayo sa interview nitong si Atty. Israeli Totorion dyan sa Billionaire News Channel. Nakapagsak natin ng isa sa mga legal counsel ni Senator Bato, si Atty. Israeli Totorion. Magandang gabi po, Atty. Hello, good evening. Magandang gabi po. Good Assalamualaikum evening. warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi po. Well, Atty., nabasa na po ba ninyo yung sagot ng OSG sa inyong TRO petition? The OSG Yes, says, yes. Kung nabasa na po ninyo, anong reaksyon niyo po dito? Well, we are preparing our reply, no? Comment that they filed. We are given 3 days within which to file our reply to the said comment by the Office of the Solicitor General. Okay, the OSG argues that RA 9851 authorizes the government to enforce the ICC arrest warrant without need for validation by a Philippine court. At hindi rin naman daw po ito extradition case na state-to-state yung agreement. Iba daw po yung ICC surrender. Your thoughts, please. I hope I will not be committing a violation of the sub judice rule, no? Because this is an ongoing case. But I think the people also have the right to know. Well, that is the stand of the Soljan, but we respectfully disagree, no? Simply because of the fact that the right of an accused person, no? Even in cases of warrants of arrest by foreign courts, no? It really includes recourse to local courts. And this could not only be seen under Article 59 of the Rome Statute, which states, if you read again Article
Ang labo yung pinagbasihan ng kaso sa Rome Statute na Crimes Against Humanity. Nung gagamitin na yung rules ng Crimes Against Humanity, wag na, diretso na tayo. Anak na to, di ba nakakaloko? Para mga siraulo. 59, a custodial state ang nakalagay dun eh. And a custodial state, according to ICC-ICRC agreement in 2006, refers to a state in which a person under which a warrant of arrest issued by the ICC is detained while awaiting transfer to the seat of the ICC. So this refers to a member or non-member. And besides that, granting for the sake of argument, kasi nagsabi nila, we could no longer invoke the Rome Statute, which is actually funny because you could not cherry-pick provisions of the Rome Statute, such as the warrant of arrest when it favors to you, while at the same time preventing us from invoking Article 59 when it favors us. That is not the rule. But granting for the sake of argument that such can be accepted, this is not only governed by Article 59, this is governed by customary international law. Like for example, we are a signatory in 1986 to the International Covenant on Civil and Political Rights. Article 9 thereof allows the accused to resort to the court in cases of local courts in cases of such eventualities. Articles 8 and 9 of the Universal Declaration of Human Rights also allow such remedy. So lahat po ito, meron din tayong what you call this precedents. The El Masri case of Italy in Ivory Coast, that also happened in so far as one accused is Si Atty. Torion, pagkahiningan mo ng isang sagot, sa isang tanong, bibigyan ka niya ng sandamukal na paliwa. Sandamukal na halimbawa na kung saan gusto nang mangyari ng Philippine government na yan, walang kapararagan. Palakpakan natin itong si Atty. Torion. Saludo, Atty. Torion. Isa kang alamat. concern. So Okay. this is not a new case. Okay, attorney, dati po kasi sinabi ni Senator Bato na willing siyang samahan si former President Duterte sa ICC at alagaan pa ito. Ano pong nagbago sa pananaw ng kliyente ninyo? Wala namang nagbago. Ang sa amin lang naman, kasi if you read Article 17, surrender or extradition. If you note, yung extradition, may rules na pinalabas yung Korte Supreme Court, Suprema. yes. Anong gawain mo, sa RTC ka magdaan. Sa surrender kasi, even during the deliberations in Pangilinan versus Cayetano, na-discuss po yan na hindi po kinopya lahat ng Pilipinas yung procedural mechanism as to how to effectuate surrender in the Philippines. So, kung baga, wala tayong procedural rule as to how to effectuate it. Saan ba natin idaan na korte? RTC, Court of Appeals, Supreme Court kaagad. Wala po yan. Kaya hindi po pwede na i-shortcut natin at kunin si Bato at idiretso na sa Hague, Netherlands. Yung mga foreign judgment, kailangan ng confirmation ng local court. Ito pa, na arrest warrant which involves liberty and life of a person. So, Yeah. attorney, kung talagang naniniwala si Senator Bato na walang jurisdiction yung ICC dito sa kanya, no? Bakit parang umiiwas siya na humarap sa authorities? Hindi ba dapat harapin niya ito head-on? Kasi nga, yung gobyerno, di ba, ilang beses na namin sinasabi, the government should have a clear stand. Would it be a surrender or would it be extradition? If it is surrender, show us the procedural mechanism upon which the rights of the accused would likewise be respected. Kasi hindi naman po pwede na dakpin lang kaagad siya at dalahin sa Netherlands na parang manok. Tao po siya. Tao siya, Lahat tao. po ng jurisdiction ng maski nga sa Tao si Senator Bato, hindi siya Bato, tao siya. Ito kasi akala nila hayop si Sen Bato. Hindi, tao si Sen Bato. Italy na member na mismo ng ICC, idinadaan yung kaso ni El Masri na isang Libyan na dakip doon at he was even found to be not, he was even found that his rights were not respected. He was released. And yung nasabi Attorney Torion? Hello, attorney, naririnig niyo po ba ako? Hindi po namin kayo naririnig, nawala po ang inyong audio. Anong nangyari? Ayan, alright, sige, sir. Walang clear procedural mechanism dito sa atin as to surrender. Kasi sa Pangilinan versus Cayetano, klaro po yan doon sa deliberations po ng kaso na hindi kinopya lahat ng Pilipinas as to the procedural mechanism as to how to effectuate surrender. Hindi po pwede po na diretsuhin lang sa dakpin papuntang Netherlands because this would contradict customary international law. Okay. Italy nga na member ng ICC, yung si El Masri, Nasim, nung taga-Libya siya, nung nadakip sa what you call this, Italy, he was given the chance to have remedies in the courts of Italy and he was found to be, his rights were violated and he was released. Italy na ngayon. Ivory Coast also, meron din nangyari na isang Attorney? akusado. Opo. Dumaan din sa local courts. Yun Attorney, lang. attorney, can you categorically tell us kung nasaan ngayon si Senator Bato or are you intentionally withholding that information to avoid a No. possible arrest? What really happened at that time was 1:30 ata ako or 1:40 ata ako lumabas. I was even interviewed outside eh. So, I was pagkatapos noon, because I was so pagod na rin, natulog na kaagad ako. Hindi ko talaga alam. Pagbalik ko the next day, the same day, mga 9:15, kaya pala nagtanong yung supervisor sa akin, attorney, sino nagpa-akyat mo dito? Of course, presumably. And to clarify, attorney, aware po kayo or hindi na umalis po siya ng Senado? Hindi ko alam at that time. Ngayon po, Doon ko lang na-confirm mga akala ko nung pagka morning pagdating ko 9:50, 9:30 nandun pa siya. Kami ni Jimmy, Attorney Jimmy Boto, kala namin Nakita ko nga yung video na dadalawin itong si Atty. Torion ng kanyang kliyente diyan sa Senado. Hindi talaga pinaalam ni Sen Bato kahit kanino na aalis na siya, di ba? Ayaw na niyang makabulahaw ng kung sino man diyan sa Senado. Kasi ginugulo ang institution dahil labong sa dalawang beses na tangkang pagdakip sa kanya, hindi ho sila nakakana dito kay Sen Bato, no? nandun pa siya kasi Nung nung natulog naputukan, na immediately before nagkaputukan, nagkahiwalay kami, lumabas pala siya doon sa opisina ni Senator Cayetano. Attorney, anong oras niyo po siya huling nakita? Sa opisina ni Senator Padilla. Anong oras niyo po siya huling nakita, attorney?
Mga before kami lumabas, mga Nung 1:30, picture, selfie kami 1:30, doon oh. sa crime scene. Are you in touch with Senator Batong right now? Do you know where he is? I am in touch with the family but not with him. Okay. Kasi nag-ping daw yung cellphone ko, i-contact ko siya, so I'm not contacting him. So, you're confirming sir, Hindi, na sigurado nagtatanong yun. siya ngayon. Automatic na yun. No, I'm not he's not making himself available. But if you want to call it that, that's your right also. That's your opinion. Okay, we understand. But what's your next step in case the Supreme Court will not issue a TRO after the 72-hour period na ibinigay para mag-comment yung mga government agencies? We are hoping and praying that the Supreme Court would act. Then if it will not, then we will see. We'll cross the bridge when we get there. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney. Ayun na nga mga kababayan, napakahusay talaga nitong si Atty. Israeli Tutorial. Rekta ho tayo sa interview ng mga corned beef tuloy. Ano ba corned beef na naman yan? Kawawa, no? Naging corned beef. Ganun talaga. Anak na to ka. Sa lahat ng pinasok nyo yun dapat handa din kayo ma-corned beef. Well, krimen ang pag-aarmas. Krimen ho yan. Krimen na makipagpalitan ng bakbakan sa mga ating mandirigmang sundalo. Mali-mali yan. Habang yung mga ordinaryong miyembro ng kabataan ay nagtitraining sa bundok, maakit sa bundok, yung anak ng mga leader nila ay nagpapakulot at tumataba sa House of Representatives. Palapakan natin, representante ng mga rebelding representante ng mga matitigas na ulong kabataan. Kasi kung hindi ka matigas ang ulo nyo, di kayo sasali sa kabataan na yan. Pag sumali kayo dyan sa Kilusan, na rin representative itong babae na to, kabataan dyan sa grupo na yan, ibig sabihin matigas ang ulo nyo. Hindi kayo para sa bayan. Okay? Para kayo sa convict. O, pakinggan natin. How would I describe the 8 hearings that underwent? Ibibida niya. Ibibida nitong, the wicked witch of the north. Sabi ata niya Ateng. Ay, wicked witch of the east. Kinorek siya. South ba? South yun. North to, west. Wicked witch of the east, sabi niya South yun, sa baba yun sa gulo North, south, east, west. Diba, north, baba, south, east, west, wicked witch of the west, sabi niya. South pala. Okay. The House Committee on Justice noong na-receive ng House of Representatives yung several citizens' complaints for impeachment laban po kay VP Sara Duterte. I'd like to sum it up with 2 words. Yan. Conservative yet fair. Galing na po ito sa taga-minorya, taga-Makabayan Bloc, and hindi po sa leadership ng House Committee on Justice. Definitely, kung naghahanap ng butas doon sa pagsasagawa ng House Committee on Justice hearings, wala po may hirapan. Ang sakit yung tipong yung mga nakikipagbalagbagan ako corned beef. Yung leader nila nagpapakulot. Kung makahanap ng butas. Aray Kung mo. tignan natin, baybayin lang natin saglit kung paano po na-handle yung hearings. If itatrack natin, may ilang beses po na may difference of votes yung representasyong nandito ngayon, yung Makabayan, and yung majority of the House Committee on Justice. Pero hindi naman natin yung tinitake against dun sa process. Alam natin na yung stance ng committee on the record ay fair, conservative, para po hindi mahanapan ng butas. For example, yung on the question of whether bubuksan yung BIR tax returns na nakaseal ni VP Sara, we voted pwede, according to the plenary power of the House of Representatives when it comes to impeachment. But eventually, the committee decided na hindi. Ibigay na natin yung kapangyarihan at responsibilidad na yan sa Senate. Or even, the Makabayan Bloc sponsored complaint that was set aside by the House Committee on Justice dahil may pangamba na magamit pa yung date ng kailan final yung citizen complaint na yon vis-a-vis yung unang decision ng Duterte versus House of Representatives na overturn naman na. So, yun, conservative yet fair. So, anong inaasahan natin sa mga susunod na araw? Sa Monday, magsisimula na yung impeachment process as per current Senate President Alan Peter Cayetano, na nagpirma na ng document, but subjecting it to processes of the Senate na yun dapat yung tutukan natin sa mga magdadaang mga araw. Procedurally, merong mga ilang araw na ibibigay natin sa prosecution and respondents para magpalitan ng answer and ng reply. That will take 15 days, after which may pre-trial, then saka lang sasalang sa trial proper. So, several days yon before maasahan natin yung araw-araw na trial hearings na inaasahan natin. And andito na po pala si Secretary. Ma'am, may katanungan ako sa inyo na po. Hindi po ba kayo nababahala? Kasi yung Ay, si Kong Senate Terry. President, si Tito Yan si Kong Terry. Nandyan pala si Kong Terry. Soto, sabi niya, ang Tagalog ng forthwith para sa kanya ay agad-agad. And here comes Alan Peter Cayetano. Ang sabi niya, sa paniniwala niya, ang Tagalog ng forthwith ay susunod.
Hindi sinabi ko ano yung nauna o mga nauna. Dumating kaya sa Kuya, pero dito kay Kuyang big time na, no? Kuya, hindi pa po port-tweet yung Lunes? Natoko. Di pa po port-tweet yung Lunes? Parang yung issue ng port-tweet, moot na yon. Wala na kasi magkukonvene na nga ang impeachment court. Hindi pa ba port-tweet yun? sa putong magtatalo na naman ang mga Pilipino kung anong ibig sabihin ng fourth read. Maasahan natin yan. Sa bahagi ng kinatawang ito, Yan yan sinasabi ko yung tipong kinatawang ito. Akala mo talaga meron silang rinirepresenta. Rinirepresenta lang naman nila yung ano. Ano rinirepresenta nila? By the way balita ko, di umano, ito yung mga nababasa natin sa social media, di umano yung mga bayad para doon sa mga nag-guess, hindi pa lumalabas. Ano ba yan? Ano ba yung pag-ibabayad sa kanila? Tiwala nitong si Body D, ang program, wala pa lang ang program. For later release, ayuda, hindi ko natin alam. Hindi pa daw nare-release para doon sa mga nag-guess sa impeachment. Gusto kong tanongin itong si kabataan na, hindi ko alam. Ito siya ba? Hindi ko alam pangalan nito eh. Pinakauli kabataan representative na naalala ko, si Ilago. Ngayon, itong stepping stone lang itong itong pagiging kabataan niya. Pero ang ini-aim talaga niyan, pang matagalan, dalawa ang pwedeng puntahan. Act teacher, o di naman kaya Gabriela. Yan sila. doon tayo sa immediate, no? Yan, immediate, Pag sinabi nating forthwith, it means forthwith. immediately. Hindi immediately. dapat may delay. Pagka yung pambili mo ng panty, galing na talaga sa pinaghirapan mo. Saka kita kapalakuan dito. Matapunta tayo sa panty. Hindi, kabataan nga naman eh. Ano ba? Yung mga taga-suporta nito pala, sorry. Paling nga kayo. Ayoko na, babay na. Ano ba yan? No, at ipahintay ng ilang araw o even ilang buwan as nakita natin ng 19th Congress bago simulan ang prosesong nakaukit naman sa Nakaukit. konstitusyon. Oh, yan. So, ang sa Pero ako naniniwala ko, kaya ninyang bilhin panty nito. Kaya nang bilhin yung sarili niyang mga gamit sa katawan. Nakontowa. Pwede ba naman na magkaroon ng MOOE, Maintenance and Other Operating Expenses? Natural operating ngayon, mga damit-damit niya, mga luho nila dyan. Yun ang ginagamit nila, MOOE, Maintenance and Other Operating Expenses. Di ba? Paano mag-ooperate ang opisina ng kabataan dyan sa house kung di sila bibili ng mga panty nila? Isipin mo yun? Isipin nyo yung mga kababayan, especially sa mga kababayan natin. Aminin nyo, proud din kayo para dito sa bata na to. Pantangin nyo, pati panty nyo, binibili na natin. Ang matindi dito, pati yung mga kabit ng ibang mga congressman, binabayaran natin. Ganun tayo katindi dito sa Pilipinas. Hindi lang ang panty nito si Kabataan Party sa Maintenance and Other Operating Expenses. Di ba? Natural yan. Lahat na kung computer, laptop, pambayad sa staff, pambayad sa, di ba? Travel expenses nga, binabayaran, panty pa kaya. Nakapit ng garabata. Kaya kailangan nyo maging proud sa mga sarili nyo para sa mga OFW natin. Yung pagkakulot ng bata na yan, anak ng Petrang Garapata. Palakpakan nyo mga sarili nyo yan. Ika nga, meron tayong dahilan para maging proud sa ating mga congressman, mga mambabatas, at para doon sa mga bumoto ng yes dito sa impeachment ni Bibi Sara. No, madam? Kung hindi masambay ng Pilipino o bumili ng panty mo, palakpakan. Good for you. Ano ba trabaho mo? Sweldo mo, ganun din, galing din sa amin yan. Galing din yan sa kabahan ng sambay ng Pilipino. Yung pinangsweldo mo na pinambili mo ng panty, galing din. Dapat na tayo sa panty. Hindi, ang ano natin dito, pinapackage natin. Ganun ho katindi ang sambay ng Pilipino. Ultimo panty nitong bata na to, tayo bumibili. Ganun tayo katindi. Hindi, ang sarap sanang pakinggan eh. Ang sarap sanang pakinggan. Tayo naman dito sa PH Update, di naman ho tayo ano dyan sa ganyan eh. Kung meron naman mga punto, kasi itong bata na to, Kabataan Party List, ang dami na napahamak dyan sa organisasyon na yan. Sa aminin man ho nila sa hindi, sila ang nagiging dahilan kung bakit yung ibang mga kabataan naliligaw na landas. Hindi lang ho droga ang dahilan kung bakit nasisira ang ulo ng mga bata, okay? Pagka pumasok sa kanila, yung damonyo yung ideolohiya. Nako, sigurado ho mga kababayan. Sigurado ho. Ito, sige. PH, paano mo nasabing damon yung ideolohiya? Devil ideology. Pagka nag-extort yung mga makakaliwa, pagka hindi binigyan ng mga mamumuhunan, sinusunog nila yung mga, hindi ko sinasabing itong si kabataan. Ang sinasabi natin, yung mga affiliated sa kabataan na maya-maya, sinasabihan nila yung kanilang mga magulang, NPA na po ako. Hindi ko sinasabi ito, okay? Hindi ko sinasabi itong si Kabataan Party. Ang sinasabi natin, karamihan ng mga nalalagay sa hanay nila, maya-maya nakikita natin sila ay nasa makakaliwa at nakikipagpalitan ng putukan sa ating mga tropa. Paano natin nasabi na devil ideology? Parang hindi naging devil ideology. Pagka hindi sila binigyan ng pera, pag nag-extort sila, yung mga heavy equipment, truck, lahat ng pwedeng sunugin, pati ari-arian, pati ginagawa ho yan ng mga makakaliwa. Di ba tinata sila mga terorista? Sa mga hindi pa nakakaalam, teroristang grupo sila. Pagka nabili mo na panty mo sa katay mo. Kaya nakabantay ang kabataang Pilipino, ang Ano kabataan Pilipino? Huwag mo nga damay-damay yung mga pamangkin ko at yung mga ibang kakilala kong kabataan. Yung nga ka. mamamayan sa proseso. Susundin ba yung inasahan nating forthwith or immediate
na pag-convene as an Gaganda ng mga coloratis niya. impeachment court and therefore yung proceedings of the trial or may delay bang mangyayari ulit gaya nung 19th and therefore Ito kasi hindi natin pwede masabihan sa panglulog niya eh. Kasama din yung sa maintenance and other operating expenses. No? Kasi pagka natapos niya sa House of Representative, balikin niya sa magulang niya. O baka marami na siyang naipon pagdating na panahon na yun. Di ba? Ano na siya? Magiging Gabriela o act teacher na siya. Di ba? Kaya ka. again we invoke the phrase no justice delayed is justice denied. Yeah. So sa atin maasahan natin na may ganyan lalo na nagbago nga yung liderato ng Senado. And ito nga yung isa sa makikita nating contentious issues na pagdedebatihan nila on the floor. Pero clear naman yung tindig natin. Ma'am, isa pang tanong sa inyo. Kayo ba'y naniniwala na kaya nagpalit ang liderato ng Senado para hindi matuloy o madelay ang impeachment? May bahagi na yun yung agam-agam ng mamamayang Pilipino, di ba? Kasi ano bang mga effects ng pagpalit ng Senate leadership? May nakita akong tatlo, possibly, di ba? Lalo na yung bagong majority, no, publicly no, aligned with VP Sara Duterte. And publicly, during the 19th Congress, no, nagpasa ng mga motion para Teka lang. Kung ganun pala pagbabasihan natin, wala tayong impeachment ngayong mga panahon na to. Yung mga prosecutor publicly against kay VP Sara. So kung ganun pala pinag-uusapan natin, gusto nyo puro favorable lamang sa impeachment, walang kontra. Anong nandaw ka? Ayoko na sa earth. Bahala na kayo dyan. Di ba? Yun nga talaga. ipatigil yung mismong trial proper, no? Whether that's motion to dismiss, no? Or motion na pagbotohan natin kung magko-convene ba tayo as an impeachment court anyway. Ano ba yung tatlo na inaasahan natin? One, delay in the process, no? Yung reinterpretation nga ng word na forthwith. Number two, yung conduct of the trial itself. Ano bang nakita natin sa kasaysayan? Nakita natin, di ba, during the impeachment trial ni former President Estrada, nagkaroon ng discussion yung Senate kung bubuksan ba nila yung envelope that contains evidence na ikukonsidera sana na Contains evidence. Nung binuksan yung envelope, wala palang laman. Ito talagang, madam, buhay ka na ba noon? Kanya ka, oo. Tapusin na ho natin to. Linoloko na tayo nitong kabataan party-list representative na to. Hindi ganito. Para sa mga kabataan, huwag kayong sasali ha, kung nasa mga state university at colleges kayo. Iwasan nyo yung mga grupo na kung saan sinasabi nila gagawa lang tayo ng project. Maya-maya nagka-camping na kayo. Di ba? Nagka-camping na kayo sa Mount Sierra Madre, di ba? Mahirap na. Ingat kayo. Gagamitin lang kayo ng mga yan. Okay? Huwag kayong sumali. Devil ideology. Hindi pagmamahal sa bayan ang ginagawa ng mga walang yan. Okay? Huwag kayo maniwala. Ang tunay na pagmamahal sa bayan, pagsunod sa inyong mga magulang. Okay? Sumunod kayo sa inyong mga magulang. Mahalin nyo ang inyong mga magulang. Dahil yan ang totoong pagmamahal sa bayan. Yun. Ngayon, pagka kayo, nagpunta kayo sa mga magulang nyo, sasabihin nyo na hindi nyo ako anak ako ng bayan, anak ng tawa. Nalason na yung utak nyo nung ideolohiya nitong mga makakaliwang grupo na to. So guys, maraming salamat sa pag-support sa page. Mag-ingat po kayo lahat, lalong-lalo na doon sa mga merong devil ideology. Mahalin mo natin ang Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.